Alam mo partner, ano tayo dyan, no? Very active tayo nung nagdaang eleksyon partner. At very active tayo na nangangampanya ng Duterte plus 2, di ba? Sabi nga natin, yung plus 2, ang dami kasi nag-endorse. May sariling endorsement si Tatay Digong, si BP Sara. Pero yung Duterte, solid lahat ng Duterte partner. Ibig sabihin, kung si Bongo po ang nag-number 1 at Duterte ay pasok, kasama po siya sa Duterte, imposible, no? Pwede siguro yung katulad nung kay Bato na pangatlo, pang-apat, parang imposible po sa mga Duterte supporters na si Bongo lang po ang binoto at si Senator Bato lang and the rest, panay mga Marcos candidate na partner. Parang hindi ako makapaniwala, 'di ba? Walang logic eh. Kasi for the first time ngayon lang po talaga nagkaroon nung solidan na boto na Duterte kami, tapos Marcos naman yung kabila. Tapos may dilawan na ayun yung malupit eh, yung dilawang nakasingit. Yung dalawa na si Kiko at saka si Bam Aquino, partner. Oo nga, partner BMR, palaisipan nga yung nangyayaring resulta ng eleksyon. Ano naman ang inyong komento dito, partner BMR, na ito na, dumulog na po sa Senate President Vicente Sotto at kay pro tempore Senator Panfilo Lacson at ang PDP Laban para paimbestigahan. May mangyayari kaya ito, partner? Ako, maganda po yung maganda yung action na ginawa nitong PDP Laban sapagkat mayroon po mga precedents na kasi at ang nakakatakot dito dahil nga baka pagdating po itong 2020 election magkaroon na naman ng ganitong senaryo at kawawa naman po yung mga totoong ibinuto at nasasayang, kawawa din po yung mga taong bayan na ang kanila pong inasahan na mananalo at yun nga ang kanilang ibinuto ay yung pa yung mawawalan ng karapatan para manungkulan sa ating bayan, no? Ang mga nakikita po natin dito mga kapartner, una, yung sinabi nga ni partner Buds, nakakapagtaka dahil sulit Duterte po talaga ang mga bumuto dito sa kay tatay, dito sa mga Duterte na kakampi ng PDP Laban. Ngunit ang nangyari, napakalayo po ng mula doon sa number 1 na si Senator Bongo, 27 million, samantalang yung iba na mga hindi pumasok na PDP Laban or Duterte, ang layo ng difference, no? Para sa akin kasi, binigyan ko lang ng isang mabilis lang na logical analysis. Kung sabihin mo lang natin, hindi po pwedeng dumikit doon kay Senator Bongo yung mga kasamahan na kanya nung sa Duterte, sabihin na lang natin, minusan na lang natin ng 10 million, so 17 million. Pasok na pasok pa rin po ang mga kasamahan ni Senator Bongo dito po sa 12 senatorial na nanalo sana. At despite yan mga kababayan, mga kapartners, mayroon pong mga iniraise na issue dito noon no? Yung sinasabi nga ni ni Vice Mayor elect or panalo na ngayon, Vice Mayor na si Attorney Respicio, di ba? Mayroon silang itinisting na code, hindi yun ang kanilang ginamit. Iba yung kanilang tinisting na code, iba naman yung kanilang ginamit. So, itong mga technicalities aspect, mga kapartner, isa itong mahalagang issue na mabitbit din ng ating mga taga-PDP. Bukod pa yan sa mga practical, logical at visible na mga nakita po ng taong bayan, mga kapartners. Tama ka dyan, kapartner. Yung isang na sa isa sa mga tinamaan na kandidato ng PDP ay si Pastor Apollo Sikibuloy. Tingnan mo yung parang track ng boto ni Pastor Kibuloy. Pari-pariho lang, walang pagkakaiba. At yung final result ng boto na nakuha ni Pastor Apollo Kibuloy ay almost mga 7 million lang din. Yun lang din ang miyembro ng KOJC. Di yun, nakapagtataka, partner Badong, kung ito ay sulit na boto ng 7 million ng KOJC plus yung mga Duterte supporters, panigurado kung walang dayaan, senador ngayon si Pastor Apollo Sikibuloy. Ayun nga, partner. Alam mo, partner, yung mga ganyan naman, may resback naman yan. Kung hindi man natin makamit sa COMELEC yung pong ating hinahangad, natuto na po yung mga kababayan natin, no, na wag na po tayo kasi alam mo, partner, nung kinakampanya ko talaga, wag na po nating iboto yung mga popular na mga katulad ni Tito Soto, ni Ping Lacson. Partner, yung dalawa na yan, Yan talaga yung sinasabi ko kasi alam ko, pag Duterte,
Wala naman sinasabing masama sa Duterte ang dalawa na yan, partner, di ba? Kaya sabi ko, kahit Duterte na, ipapasok yung dalawa na yan dahil popular, mukhang anti-corruption naman sila. Ngayon, tignan nyo po yung nangyari. Sa kapapasok nyo ron, sa dalawang singit, yun pala ang magiging problema natin ngayon. Correct. Yung dalawa na yan na tinatagurian ng iba na tutasin. At saka to si Ping Lacson na partner, takanta-taka talaga ako rito kay Ping Lacson. Nasa kanya na yung power para talagang patunayan na siya po ay isang anti-corruption advocate, no? Talagang may power siya ngayon to investigate dahil siya yung Blue Ribbon Committee. Ang tanong namin, Pampilo Lacson, bakit tinigil mo ang investigasyon sa Blue Ribbon? Tama ka dyan, partner, kasi yung Senate Blue Ribbon Committee, ito lang yung mga napapanood sa television. Wala nang ibang live, partner. Correct. Senate lang talaga. Partner Bimar? Yun, idadagdag ko lang din, no, yung tungkol naman dito kay Pastor Kibuloy at yung mga kasamahan niya. Maliwanag naman, no, lalo na dyan parte sa Cebu. No, yung isa nga dyan na si Governor Pambari 4, di sa hinaga, parang mahirap po, no? Mahirap talaga talunin yung nagdaang gobernadora dyan na si Garcia. Oo. Pero dahil nga po sa solid Duterte po siya, ay mabilis, no? Mabilis pa sa alas 4. Ito yung halimbawa, partner, na maaari natin mai-cite na pruweba natin na talagang napaka-solid talaga ng mga Duterte. How much more pagdating sa Mindanao? Mas lalong solid na solid po yan kasi Baluarte. Ang pinag-uusapan lang po dito, mga kapartner, sana dito lang tayo mag-uusap sa parting Luzon at Metro Manila. Metro Manila, mga kapartner, halos Duterte din dito eh. Kasi yung mga independent vloggers na nakita natin sa mga survey noon, talagang Duterte ang kanilang solid Duterte talaga. Ipagkumpara mo sa grupo ng kabila, mas pabor talaga sila. So ito yung totoong mga survey, no? At nakakapagtaka naman dahil ang isa sa sikat na nanalo, ang asawa niya na si Miss Xiaowei, na talagang umiiyak na nga noon eh. Nagsasalita na siya na sinasabi niya, bakit ayaw nyo kay Kiko, di ba? Paano ba naman, partner, magkakagusto siguro ng mga tao? Kasi biruin mo ba naman ikaw ba naman nakakita ng dagat, napawaw ka na? Partner, nang dahil doon, nanalo. Wow, dagat. At saka, partner, ngayon kasi papalapit na yung 2028 presidential election. May mga quorum na. Sana ang point siguro dito ng PDP Laban ay marisolba na agad ang problemang ito. Kasi baka pagdating naman ng 2028 maulit muli. At saka hindi lang po PDP Laban ang nagrereklamo. Meron pang ibang grupo na nagrereklamo. Kagaya po itong nireklamo nila. Hindi pagsunod sa manual count procedure bago ang electronic transmission, mga irregularidad sa automated counting transmission software used, at glitch sa error. Glitches sa error, partner, ang dami, di ba? Correct. Yung biglang biglang bumalik yung yung boto, nabawasan, defect sa ballots, voter receipts, and counting machines, aligasyon ng system interference o manipulasyon ng resulta, at mga hinanaing ng mga OFW bago mag-eleksyon, di ba, partner? At overseas voters dahil sa bagong online voting system for abroad voters. Partner Badong, partner BMR, kailangan ba ito marisolba bago mag-2028 presidential election? Partner, yung iniisip ko lang yung pinaka-issue dati, di ba? Yung ambilis ng transmission dati. Ngayon, merong ambagal, di ba? Kasi dadaan muna parang pinadaan muna sa central ng COMELEC bago bigyan ng kopya. Yung dati kasi sabay-sabay mula presinto mabibigyan na kagad yung mga PPCRB, media, pati po at saka yung mga kalaban na politiko, yung magkakalaban. Kaya pag ganun po kasi mabilis yung transmission, meron na kagad kopya yung panahon nila Lenny, 'di ba? May kopya na kagad sila. Talagang makikita mo na mahirap pang yung question. Dito parang may delay, 'di ba, partner? Na delay ng gusto yung transmission, kaya talagang questionable talaga to si paring George. Si Boy George. Boy George. Tsaka, partner, yung issue ng 5 million bawasan.
'Di ba nabawasan ng 5 billion votes si Senator Bato at Kuya Bongo, partner VMR? Yes, oo. At mga kapartner, ako rin at natutuwa dito sa hakbang ng PDP kasi kailangan talaga ito, mapanatili nila yung phasing or apoy na nakikita ito ng kumilik or ng madlang Pilipino, no? Kasi nga, para alam nila na mayroon po talagang nakabantay sa bawat galaw nila. Bakit kanyo mga kapartner, no? Sige, andito na, okay na. Maging okay na lahat mga kapartner. Granting na lang na wala pong naging nangyaring katiwalian, walang mga kung ano-anong mga alingas-ngas sa nagdaang eleksyon. Pagpalagay na natin ganun, partner. Pero ang isa sa kinatatakutan ko, partner, baka maulit na naman itong pangyayari na yung mga talunan ay naipoproklamang panalo at ang mga panalo ay naipoproklamang talo, disqualified sa pamamagitan lang ang sabi nga tawag ni partner Bob si Boy George. Napakahusay na Comelec commissioner or chairman na ito si Boy George, na biruin mo ba naman? Only this time, dito lang sa panahon ni BBM administration, nakakita tayo ng mga talunan na naging panalo pa pagdating ng huli. Biruin mo mga partner, napakasakit, no? Napakasakit isipin para doon sa mga naghirap, para doon sa mga taong bumuto, supporters ng mga kandidato na panalo sila, alam nilang panalo sila, pero tinalo sila sa pamamagitan ng desisyon ni Boy George lang. Yun ang masakit mga kapartner. Biruin mo, katulad na lang ng Duterte Youth partners, no? Grabe, tinanalo ang Duterte Youth ng mga military, mga absentee voting, pati yung mga media yata, pati yung mga OFW. Biruin nyo, ito yung mga nawalan ng karapatan, mga OFW na tinuturing ng Pilipinas na mga bayani. Andiyan sila, nanonood sa atin ngayon, no? Buong Pilipinas, buong mundo, pag sinabi mong OFW, Duterte Youth, 3 ang binigay nilang mandato na maging congressman. At yung 3 yon ibinigay doon. Ibinigay doon sa mga makakaliwa. Na which is, ito yung mga kalaban lagi ng gobyerno, umuupos lagi sa mga mabubuting hangarin ng gobyerno sa Pilipinas, mga kapartner. Kaya nga mga kapartner, no, yun ang isa sa mga pinakamasakit na naranasan po natin nakaraang midterm election. Ang problema dito, mga kapartner, kasi nga sabi, dumudulog tayo, PDP laban, dumulog kay Senate President Tito at saka kay Panfilo Lacson. Duda ho ako kung talakayin po at imbestigahan o ito, dahil pag nag-imbestiga sila, sino ang tatamaan, partner? Diba si Soto rin at si Lacson? Correct. Tsaka partner may mga problema nga yung Senado. Halimbawa, yung kay Senator Bato, 'di ba? Ang linaw no na talagang problema ng Senado 'yan kasi parang pinamimigay na lang si Bato. Alam mo, takang-taka ko rito sa mga kay Senate President. Ang dami niyang dapat aksyonan to protect the Senate integrity. Pero inuuna niya, partner, na ang sabi niya, 'di ba? Dito poprotektahan ka sa loob. Pag lumabas ka, bahala ka na sa buhay mo. Correct ka dyan, pero partner. ba naman sabihin 'yun? Pag ikaw Senate President, kahit saan kayo, parang tayo, partner, mga tatay tayo, 'di ba? Correct. Kahit saan magpunta anak natin, anak pa rin natin 'yan. Kahit saan siya, hindi lang sa bahay natin siya poprotektahan. Pati lumabas, pumunta sa kung saang ibang bansa o kahit sa ibang lugar. Anak natin yan. Yun yung hinihintay natin. Kaya malabo itong ma-actionan, partner, kung sila lang aasahan natin. Correct nga. Pero ito, partner, merong nag-comment dito sa comment section. Sabi ni Efrain Guheldi, pwede yan maimbestigahan kung iba na ang Senate President. Ayun. Correct. May dagdag ka ba, partner VMR? Yun nga, no, sana mag-portrait talaga dito or lagi pong ipanatili ni Senator Lacson at saka Senator Tito Soto ang pagiging credibility ng nitong institusyon ng Senado. At una na nga dyan, protektahan niya talaga ang leadership ng Senado dahil siya po ang nandyan bilang leader. Bilang ama, kung may malasakit ka sa iyong mga member, no, hindi mo dapat sinasabi yan. Bukod pa nga dyan, yung moral, no, yung morality, mababa ang moral. Pinagdududahan na nga na mababa ang moral ninyo at mababa ang credibility ninyo, lalo na dyan sa pagdating sa pag-imbestiga ng Blue Ribbon Hearing Committee dahil sa
ang nakikita ng taong bayan, pasintabi ano, pero ito ang karamihang analogy ng taong Pasintabi bayan. po sa mga kumakain. Oo. Pasintabi sa mga kumakain, tsaka sa nagpa-flood, may nagpa-flood partner. Oh. Pasintabi dyan, ano, ito yung analogy ng madlang people. Ang nangyayari kasi dito, mukhang pinahina ninyo yung credibility at morality ng Senado, partner. Kaya nga partner, yung huling statement ni Senator Tito Soto no comment na siya kung kaya niyang ipagtanggol si Senator Ronald Bato de la Rosa.